relax lang. Ha? Oh, ayun na, humiga na. Alam mo ba kung anong ibig sabihin sa ganyang reaction niya? Meron pong mga baboy inahin na talagang nag-fix or nagtutugma or tumutugma. Hi guys, magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Kumusta na po kayo? Sa video na ito guys, mag-share lang po kami sa update ngayon sa amin pong baboy inahin po na 103 days old na po siyang buntis. Bago po natin siya guys bigyan ng kaniyang pagkain, ay hinahanda muna ni Mrs. guys ang tubig na nasa balde na may halong sabon, no? So papaliguan muna guys dahil ang panahon po ngayon ay sadyang mainit na po ngayon. Kahapon guys ay naulan, tapos ngayon po ay maaraw na po ngayon. And then sa totoo lang guys ay kakatapos ko lang pong nag-spray diyan guys sa atop or sa bubong, no, kasi mainit, may singaw kasi sa init. So ngayon po ay magpapaligo na si Mrs. sa amin pong nag-iisang baboy inahin na ito. Ayan po guys, ina-adjust po ang lipad ng tubig. So ganyan po guys ang itsura ng akin pong baboy inahin na yan kapag siya ay gutom, no? Hindi naman guys masyadong malaki ang kanyang tiyan, no? Sadyang ano talaga siya, sadyang parang normal lang ang kanyang katawan, ang kanyang tiyan kapag siya ay nagbuntis. Simula pa guys dati sa una at pangalawang pariti niya. Ganito talaga guys ang baboy ko. Hindi po kagaya sa mga baboy inahin ng iba nating kahagresors na sadyang bitay na bitay po ang tiyan kapag nagbubuntis na ng 100 plus days old, no? Ayan, binabrasan po namin guys, no? Binabrasan ni Mrs. dahil para po kuminis. Sa totoo lang guys, yung inahin na to, sa palagay ko namimiss niyang brasan ang kaniyang katawan kasi binabag-id niya dito guys sa kabilya. Ano ba sa Tagalog yung bag-id? Yung ginagano, no? Kinikis-kis. Kinikis-kis, I mean, oh, yan. Kinikis-kis. Salamat ha. Ayan guys, katulad niya, no? Ingat ka lang sa iyong ano ha, kamay, baka maipit ka. Tapos dandahan lang ang pagkuskus mo sa may parting tiyan. Kasi ang mga biik niya ay nakakaramdam din yan. Nararamdaman din nila yan ang ginagawa mo sa inahin. Yan guys, oh. Ganyan po ang kanyang katawan. Oh, ayun na, humiga na. Alam mo ba kung anong ibig sabihin sa ganyang reaction niya? Gustong-gusto niyang ginaganyan siya. Yan. Gusto-gusto po niya guys, ginaganito siya, oh. Ginabrasan. Yan. Sa may parting tiyan, hinahinay lang ha. Slowly lang. Tapos mga kababayang beginners dyan ha, yung baboy inahin ko na ito, simpleng tip ko na naman para sa inyo to eh. Ginaganito ko po siya pag ganito po ang kanyang edad, no? Hinahaplos-haplos ang kanyang tiyan. Ayan. Dito may ano, may higko, may dumi. Diki! Diki! Hindi naman to guys kapangagat eh. Alam niyo guys, ang ating mga alagang baboy ay nararamdaman po nila kung paano po tayo nag-aalaga sa kanila. Kung ano po yung ating pag-treat sa kanila. Sadyang ganyan po ang kanyang tiyan, no? Hindi po masyadong malaki. Hindi po masyadong malubo ang kanyang tiyan. Kahit na siya po ngayon ay 103 days na pong buntis, no? Ilang araw na lang, no? Manganganak na. By the way guys, ang ano nito, ang due date pala, nandito sa ano, excuse me ha, nandito po sa listahan ko. Ito guys, ayan, so ang pangalawang AI ko sa kanya, it was, ayan o, August 11, tapos ang due date po ay December 3. Pero naglagay po ako ng 4
kasi pwede siyang malate ng isang araw o ilang araw man. Meron pong mga baboy inahin na talagang nag-fix or nagtutugma or tumutugma sa kanilang due date. Meron din pong advance minsan manganak ng 2 hanggang 3 araw. No? Minsan naman ay late po ng 2 hanggang 3 araw. Minsan 5 araw lampas pa. Hagod mo lang, hagod. Hagod, swabe. Yan, ganyan. Yan. Yung kanyang uluhan, masuyo nga. Mabait to guys, si Mother Pig ko. No? Mabait to si Mother Pig ko eh. Dicky! Come on. Oh, ano, fresh ka na ha. Alam niyo guys, kinakausap ko yung mga baboy ko eh. Maging mga patiners ko guys, ay akin pong kinakausap. Wala, talagang ganun lang si Dodong eh. Talagang, kumbaga, nakasanayan ko guys na pag ako po ay nag-alaga ng baboy ko, ay kinakausap ko po sila na parang tao. Kalahating kilo lang ang halo sa pagkain ng saw. Ayun, may cup noodles doon. Pasuyo ako lagay. Okay ng tubig na to, okay na to. Kalahating kilo? 1/4 to ba? Yes, o isa pa. Okay. At syempre po, si Dudong po ay patuloy pong gumagamit ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. So, nalagyan na po ng King's Beta Plus. Haluin mo na lang sa kabo kaya wala tayong luwag pang halo. So sa mga viewers ko po dyan na gusto pong bumili or gumamit ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement para po sa inyong mga alagang kahayupan, ito po ay mabibili sa Agribet Stores nationwide. Meron din po akong nilagay na link dyan sa description para po sa mga gustong mag-direct order. Okay na? Okay na. Sige, ikaw na magpapakain sa baboy. Kasi guys, si Mrs. akin po siyang tinitrain magsagod og baboy or mag-alaga sa baboy. Ingat ka ha? Baka ungarin. Ingat ka lang ha. Yan yung technique ko guys oh. Pakitaan mo siya ng isang pitcher. Nan. Dito mo ilagay sa ay suot sa malaking butas. So ganyan guys, karami ang tubig na with feeding ni Dodong ngayon sa kanya. Wala po siyang drinker dito eh. Tulungan na kita. Akin na. Tutulungan na kita. Sige lang, ako lang. Okay. Honestly po guys, kahit ganyan lang po yung pasungan ng aking baboy inahin, ay kakatapos ko lang pong nagkuskus o naglinis sa kanyang kainan. Beginners, mahalaga po na palagi pong malinis po ang atin pong pasungan sa ating mga baboy. Kung maaari lang po, every after kain nila ay atin pong lilinisin. Relax lang ha. Relax lang. Ha? Relax lang. Ayan guys. So guys, maraming salamat po sa pagpanood mo sa video na ito. God bless po sa ating lahat.